Konsepto ng alokasyon. Isang mapagpasyang araw, grade 9. Sa ekonomiya, walang desisyong bahala na. Bawat produkto, serbisyo, proyekto at programang panlipunan ay bunga ng isang maingat na pagpapasya. Dahil limitado ang budget, panahon, lupain, manggagawa at kagamitan, kailangang malinaw ang sagot sa mahalagang tanong. Ano ang gagawin? Paano ito gagawin? Gaano karami ang lilikhain at para kanino ito ilalaan? Dahil sa ekonomiya, kapag limitado ang yaman, dapat matalino ang pagpili. Balikan natin ang tungkol sa 4 na katanungang pang-ekonomiya sa aral ng nakaraan, umuunlad ang bayan. Tamang tanong, tamang desisyon. Fact o fail? Basahin at suriin ang bawat pahayag tungkol sa mga pangunahing tanong pang-ekonomiya. Isulat ang fact kung wasto ang konsepto at fail kung mali o hindi angkop ang ipinahahayag. Ang tanong na ano ang gagawin ay tumutukoy sa pagpili ng mga produkto at serbisyong dapat bigyan ng prioridad. Fact. Ang tanong na paano ito gagawin ay tumutukoy sa pagtukoy kung sino ang bibili o makikinabang sa produkto. Fail. Ang paano ito gagawin ay tumutukoy sa paraan ng produksyon, tulad ng paggamit ng labor-intensive technique o capital-intensive technique. Ang pagtukoy sa makikinabang ay saklaw ng tanong na para kanino ang gagawin. Nagiging ganap na makabuluhan ang produksyon kahit hindi makarating sa mamamayan ang mga nalikhang produkto. Fail. Nagiging makabuluhan ang produksyon kapag maayos na naipamamahagi ang mga produkto at serbisyo sa mga taong nangangailangan at makikinabang sa mga ito. Nagkakaroon ng surplus kapag mas kaunti ang produktong iniaalok kaysa sa daming nais at kayang bilhin ng mga mamimili. Fail. Nagkakaroon ng surplus kapag mas marami ang produktong iniaalok kaysa sa dami ng nais at kayang bilhin ng mga mamimili. Maaari itong humantong sa pagbaba ng presyo, pag-aaksaya, o paghahanap ng ibang pamilihang pagbebentahan. Ang mga pangunahing tanong pang-ekonomiya ay tumutulong sa isang lipunan na magpasya kung paano gagamitin at ilalaan ang limitadong pinagkukunang yaman. Fact. Ang 4 na pangunahing katanungang pang-ekonomiya ay hindi nagtatapos sa pagbuo ng sagot. Kailangang maisagawa ang mga sagot sa pamamagitan ng maayos na pamamahala at pamamahagi ng limitadong pinagkukunang yaman. Dito pumapasok ang alokasyon, ang prosesong naglalagay ng yaman sa paggagamitan kung saan higit itong kailangan at mapakikinabangan. Kaya layunin ng aralin na maipaliwanag ang konsepto, mga pamamaraan at mga pamantayan ng alokasyon at masuri ang kahalagahan ng matalino, episyente at makatarungang pamamahagi ng limitadong pinagkukunang yaman. Kulang ang supply. Sino ang priority? Isang pamayanan ang nasalanta ng malakas na bagyo. Mayroong 100 food packs, ngunit 150 pamilya ang nangangailangan. Kailangang magpasya kung paano ipamamahagi ang limitadong tulong. Mga posibleng paraan.
ibigay sa unang 100 pamilyang makararating sa evacuation center. Hatiin ang laman upang mabigyan ang lahat ng pamilya. Unahin ang mga pamilyang may sanggol, matatanda, buntis at may kapansanan. Magkaroon ng paligsahan o gawain upang matukoy ang makatatanggap. O ipagbili ang food pack sa presyong kayang bayaran ng mga interesadong pamilya. Aling paraan kaya ang pinakamabilis na maisasagawa? Aling paraan ang maituturing na pinakamakatarungan? Dapat bang pantay ang matanggap ng bawat pamilya kahit magkakaiba ang kanilang pangangailangan? Ano ang maaaring mangyari kapag ang batayan ay bilis lamang ng pagdating? Ano ang maaaring mangyari kapag presyo ang ginawang batayan? Ang magkakaibang tugon ay nagpapakitang walang iisang simpleng sagot sa suliranin ng pamamahagi. Maaring mabilis ang isang sistema, ngunit hindi naman patas. Samantalang ang pantay na paghahati ay maaari ring hindi tumugma sa magkakaibang antas ng pangangailangan. Sa economics, hindi sapat na masabing may naipamahagi. Mahalaga ring suriin kung kanino ito inilaan, gaano karami ang natanggap, paano isinagawa ang pamamahagi, at ano ang magiging epekto nito sa mga tao at sa lipunan. Ang proseso ng pagpapasya kung paano gagamitin at ilalaan ang limitadong pinagkukunang yaman ay tinatawag na alokasyon. Sa madaling salita, sinasagot ng alokasyon ang mahalagang tanong: saan at kanino dapat ilaan ang limitadong yaman upang higit na matugunan ang mga pangangailangan? Sa isang paaralan halimbawa, maaring limitado ang bilang ng computer, aklat, silid o internet connection. Ang paggawa ng schedule, pagpili sa mga prioridad na gawain, at pagtatalaga ng kagamitan sa bawat pangkat ay mga simpleng anyo ng alokasyon. Ipinakikita ng mga halimbawang ito na ang alokasyon ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ilalaan, kundi pati sa kung paano, gaano karami at para kanino ito ilalaan. Ang pagdedesisyon sa mga pangunahing tanong pang-ekonomiya ay hindi nagtatapos sa produksyon. Kailangan ding matukoy kung paano maayos na maipamamahagi ang limitadong yaman, produkto, serbisyo at oportunidad. Dahil magkakaiba ang sitwasyon at pangangailangan, walang iisang paraan ng alokasyon na angkop sa lahat ng pagkakataon. Ang pagpili ng paraan ay nakabatay sa uri at dami ng yaman, antas ng pangangailangan, layunin ng pamamahagi at pamantayang itinuturing na mahalaga. Ngayon, tuklasin ang 4 na paraan kung paano maaaring isagawa ang alokasyon. Clue to alokasyon. Anong paraan ito? Suriin ang larawan at basahin ang maikling sitwasyon. Tukuyin ang paraan ng alokasyon na inilalarawan. Ayusin ang mga jumbled letters upang mabuo ang tamang sagot. Sino ang mauna? May 100 bakanteng slot lamang sa isang libreng training program. Ang unang 100 aplikanteng makapagparehistro ang makakakuha ng slot. Anong paraan ng alokasyon ang umiiral kapag ang unang dumating o makapagparehistro ang unang nakakakuha ng limitadong slot? Paunahan. Hati-hati muna. Limitado ang supply ng pagkain sa evacuation center. Upang mas maraming pamilya ang makatanggap, itinakda na tig-iisang food pack muna ang ibibigay sa bawat pamilya. Anong paraan ng alokasyon ang ginagamit kapag nililimitahan ang dami ng maaaring matanggap upang mas maraming tao ang makinabang?
Pagrarasyon. Galingan para makamit. 10 lamang ang scholarship slots, ngunit 50 mag-aaral ang aplikante. Pinili ang mga nakakuha ng pinakamataas na marka at nakatugon sa itinakdang kwalifikasyon. Anong paraan ng alokasyon ang ginagamit kapag ang limitadong oportunidad ay nakukuha batay sa husay, kakayahan o pagtugon sa itinakdang pamantayan? Kompetisyon. Kaya mo bang bilhin? Limitado ang supply ng isang produkto sa pamilihan. Ang mga mamimiling handa at may kakayahang magbayad sa itinakdang halaga ang nakakabili nito. Anong paraan ng alokasyon ang ginagamit kapag ang kakayahan at kahandaang magbayad ang nagiging daan upang makuha ang produkto? Presyo. Ang 4 na paraan ng alokasyon ay paunahan o first come, first serve, pagrarasyon, kompetisyon at presyo. Paunahan o first come, first serve. Sa paunahan, ang produkto, serbisyo o oportunidad ay ipinagkakaloob batay sa pagkakasunod-sunod ng pagdating, pagpila o pagpaparehistro. Ang unang makarating o makapagparehistro ang unang makatatanggap. Madali at mabilis itong ipatupad, ngunit hindi ito laging makatarungan. Maaring mas mapaboran ang may mabilis na internet, sariling sasakyan, malapit na tirahan o mas maagang impormasyon. Kaya bagaman mabilis ang pila, maaring mabagal ang hustisya. Pagrarasyon. Sa pagrarasyon, nililimitahan ang dami ng produkto o serbisyong maaring matanggap o magamit upang mapahaba ang supply at mas maraming tao ang makinabang. Halimbawa nito ang tig-iisang food pack bawat pamilya, limitadong dami ng gamot sa bawat health facility o schedule ng paggamit ng computer laboratory. Hindi palaging nangangahulugang pare-pareho ang rasyon. Maaari ring ibatay ang dami sa laki ng pamilya o tindi ng pangangailangan. Kaya mahalaga ang wastong datos at malinaw na pamantayan upang ang rasyon ay hindi maging random. Kompetisyon. Sa kompetisyon, ang limitadong yaman o oportunidad ay ipinagkakaloob batay sa kakayahan, kaalaman, husay, produktibidad o pagtugon sa itinakdang pamantayan. Ginagamit ito sa scholarship, trabaho, paligsahan, grant, bidding at promosyon. Nakagaganyak ito upang pagbutihin ang pagganap, ngunit kailangang tiyaking patas ang pagkakataong makilahok at ang pamantayan ay angkop sa layunin. Hindi sapat na itanong kung sino ang pinakamagaling. Mahalaga ring suriin kung pantay ba ang pagkakataong ibinigay sa lahat. Presyo. Sa sistemang nakabatay sa presyo, ang produkto o serbisyo ay naipamamahagi sa mga mamimiling handa at may kakayahang magbayad sa itinakdang halaga. Kapag mataas ang demand, ngunit limitado ang supply, maaaring tumaas ang presyo. Nagsisilbi itong signal sa mamimili at producer tungkol sa dami ng produktong nais bilhin at maaaring likhain. Gayunman, ang kakayahang magbayad ay hindi laging katumbas ng tindi ng pangangailangan. Maaring higit na nangangailangan ang isang tao, ngunit hindi niya kayang bilhin ang produkto o serbisyong kailangan niya. Alokasyon in action. Anong paraan yan? Basahin at suriin ang bawat sitwasyon, tukuyin kung anong paraan ng alokasyon ang inilalarawan. Piliin ang sagot sa paunahan, pagrarasyon, kompetisyon o presyo. 3 kinatawan lamang ang maaaring ipadala ng paaralan sa isang regional quiz bee. Isinagawa ang elimination round upang piliin ang mga mag-aaral na may pinakamataas na puntos.
Kompetisyon. 10 unit lamang ng isang bagong gadget ang natitira sa tindahan. Ang mga mamimiling kayang magbayad sa itinakdang halaga ang maaaring bumili nito. Presyo. 50 upuan lamang ang inilaan para sa libreng screening ng isang pelikulang pang-edukasyon. Ang unang 50 mag-aaral na makakuha ng flame stub ang makakapasok. Paunahan. Dahil limitado ang supply ng tubig sa isang barangay, itinakda na 2 container lamang bawat sambahayan ang maaaring kunin sa water station bawat araw. Pagrarasyon. Dahil kulang ang supply ng kuryente, nagpatupad ng nakatakdang oras kung kailan lamang maaaring magkaroon ng serbisyo ang bawat lugar. Pagrarasyon. Limitado ang bilang ng consultation appointments sa isang opisina. Ang mga unang makapag-book ng available schedule online ang nabibigyan ng slot. Paunahan. Limitado ang bilang ng condominium units na ibinebenta sa isang lugar. Ang mga mamimiling handa at may kakayahang bayaran ang itinakdang halaga ang nakakakuha ng unit. Presyo. 2 lamang ang bakanteng posisyon sa isang organisasyon. Pinili ang mga aplikanteng nakakuha ng pinakamataas na resulta sa pagsusulit at panayam. Kompetisyon. Ngayong natukoy na ang iba't ibang paraan ng alokasyon, mahalagang tandaan na hindi sapat na malaman lamang kung paano ipinamahagi ang limitadong yaman. Kailangan ding suriin kung naging makatarungan, epesyente, kapaki-pakinabang, nakapagpapalago at nakapagpapanatili ng katatagan ang naging alokasyon. Kaya mahalagang itanong, makatarungan ba ang naging pamamahagi? Nagamit ba ng mahusay ang limitadong yaman? Nagamit ba ng lubos ang kakayahan ng mga manggagawa? Nakatulong ba ito sa paglago ng ekonomiya? At nakatulong ba itong mapanatili ang katatagan? Ang mga tanong na ito ang nagsisilbing gabay sa pagsusuri sa kalidad at epekto ng alokasyon. Pamantayan map. Clue mo, concept ko. Basahin ang maikling clue sa bawat bahagi ng concept map. Tukuyin ang pamantayan sa alokasyon na inilalarawan. Hindi kailangang pareho. Ang mahalaga ay makatarungan. Ang paglalaan ay binabatay sa pangangailangan at kalagayan upang maging patas at angkop ang pakinabang. Equity. Sulit ba ang ginamit na oras, gastos at yaman? Layunin nitong makamit ang pinakamalaking pakinabang habang iniiwasan ang hindi kinakailangang gastos at pag-aaksaya. Efficiency. Walang kakayahang nakatenga. Hanggat maaari nagagamit ng lubos ang kakayahan, kasanayan ng mga taong handa at may kakayahang magtrabaho. Full employment. Mas marami at mas mahusay kaysa dati. Makikita ito sa pagtaas ng produksyon, pagdami ng negosyo at paglawak ng oportunidad sa paglipas ng panahon. Growth. Hindi pa bago-bago, kayang planuhin. Napapanatili ang maayos at hindi labis na pabago-bagong presyo, supply, produksyon at trabaho. Stability. Ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng alokasyon ay equity, efficiency, full employment, growth at stability. Equity. Ang equity ay tumutukoy sa pagiging makatarungan at angkop na pamamahagi batay sa pangangailangan at kalagayan ng mga tao. Hindi nito laging hinihinging pare-pareho ang dami ng matatanggap ng lahat. Halimbawa, matapos ang isang malakas na bagyo, maaring mas maraming pagkain, gamot at materyales sa pabahay ang ilaan sa mga pamayanang pinakamalubhang nasalanta.
Ang ibang lugar ay maaaring tumanggap ng mas maliit na bahagi dahil hindi kasing bigat ang pinsala. Hindi man pantay ang dami ng natanggap, makatarungan naman ang naging batayan ng pamamahagi. Mahalagang tukuyin ang pagkakaiba ng equality at equity. Ang equality ay pagbibigay ng pare-parehong bahagi, samantalang ang equity ay pagbibigay ng angkop na bahagi ayon sa pangangailangan. Halimbawa, kung pare-parehong sapatos ang ipamimigay, ngunit iisang sukat lamang ang ibibigay sa lahat, maaring pantay ang bilang, ngunit hindi pantay ang pakinabang. Efficiency. Ang efficiency ay kakayahang makamit ang pinakamalaking pakinabang mula sa limitadong yaman habang pinabababa ang hindi kinakailangang gastos, oras at pag-aaksaya. Hindi ito nangangahulugang palaging piliin ang pinakamurang opsyon. Mahalaga ring isaalang-alang ang kalidad, tibay at pangmatagalang epekto ng isang desisyon. Halimbawa, maaaring mas malaki ang paunang gastos sa pagpapatayo ng matibay na evacuation center kaysa sa pansamantalang kubol. Gayunman, kung magagamit ito sa loob ng maraming taon at makatutulong sa pagprotekta sa mas maraming buhay tuwing may kalamidad, maaaring mas epesyente ang ikalawang opsyon. Kaugnay ng efficiency ang konsepto ng opportunity cost. Ang pondong inilaan sa isang proyekto ay hindi na magagamit sa ibang programa. Sa makatwid, kailangang suriin kung ang napiling paggagamitan ng limitadong yaman ang nagbibigay ng higit na kapakinabangan kumpara sa ibang maaaring paglaanan nito. Full employment. Ang full employment ay kalagayan kung saan ang mga taong handa, may kakayahan at aktibong naghahanap ng trabaho ay may sapat na oportunidad na makapagtrabaho at ang yamang tao ay nagagamit ng produktibo. Hindi ito nangangahulugang ganap na walang unemployment sa ekonomiya. Sapagkat ang yamang tao ang nagpapatakbo sa mga makina, negosyo, paaralan, ospital, sakahan at tanggapan, kapag maraming manggagawa ang walang trabaho o hindi nagagamit ng maayos ang kanilang kasanayan at kakayahan, nasasayang ang isang mahalagang pinagkukunang yaman. Bahagi ng wastong alokasyon ang paglalaan ng pondo sa edukasyon, technical training, livelihood programs at paglikha ng trabaho. Halimbawa, kung isang mahusay na inhinyero ang napipilitang gumawa ng trabahong hindi nangangailangan ng kanyang espesyal na kasanayan dahil walang angkop na oportunidad, may anyo ng underutilization ng yamang tao. Growth. Ang growth o paglago ay tumutukoy sa pagtaas ng kakayahan ng ekonomiya na lumikha ng mas maraming produkto at serbisyo sa paglipas ng panahon. Maaari itong makita sa pagdami ng negosyo, pagtaas ng ani, paglawak ng industriya, pag-unlad ng teknolohiya, at pagdami ng oportunidad sa trabaho. Mahalaga sa alokasyon na ang mga pinagkukunang yaman ay hindi lamang gamitin upang tugunan ang kasalukuyang pangangailangan. Dapat ding mailaan ang ilan sa mga ito sa mga gawaing makapagpapalawak sa kakayahan ng ekonomiya sa hinaharap, tulad ng edukasyon, infrastruktura, teknolohiya, pananaliksik at pagpapaunlad ng negosyo. Gayunman, hindi sapat na makita lamang ang paglago sa bilang o estadistika. Mahalaga ring suriin kung ang pag-unlad ay nararamdaman sa kita, pagkain, edukasyon, kalusugan, pabahay, trabaho at kalidad ng pamumuhay. Sapagkat maaaring tumataas ang kabuuang produksyon, ngunit kung iilang sektor lamang ang nakikinabang, hindi pa ganap na inklusibo ang paglago. Stability. Ang stability o katatagan ay kalagayang napapanatili ang maayos at hindi labis na pabago-bagong galaw ng ekonomiya. Kabilang dito ang relatibong matatag na presyo,
tuloy-tuloy na produksyon, sapat na oportunidad sa trabaho, maaasahang supply ng mga pangunahing pangangailangan at kumpiyansa ng mamamayan at mga mamumuhunan. Sapagkat kapag pabago-bago ng labis ang presyo, trabaho, produksyon o supply, nahihirapan ang mga pamilya at negosyo na magplano. Halimbawa, kung biglang tumataas ang presyo ng pangunahing bilihin bawat linggo, mahirap magtakda ng budget. Kung madalas namang mawalan ng kuryente, maaring maantala ang produksyon ng mga negosyo at paghahatid ng mahalagang serbisyo. Ang wastong alokasyon ng mga pinagkukunang yaman ay nakatutulong sa pagpapanatili ng katatagan. Kapag maayos ang supply, produksyon, trabaho at mahalagang serbisyo, mas nagiging tiyak ang pagpapasya ng mga pamilya at negosyo. Ang matatag na ekonomiya ay maaari ring makahikayat ng karagdagang pamumuhunan na maaaring magdulot ng mas maraming trabaho, kita, produksyon at pondo para sa mga serbisyong pampubliko. Aloka, suri. Anong pamantayan to? Basahin ang bawat sitwasyon, itapat ito sa pamantayan ng alokasyong pinakamalinaw na inilalarawan. Naglunsad ang pamahalaang lokal ng skills training at job matching program upang matulungan ang mga residenteng walang trabaho na magkaroon ng angkop na hanap buhay. Full employment. Napanatiling sapat ang supply ng pangunahing bilihin at naiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo sa panahon ng kalamidad. Stability. Mas malaking halaga ng relief assistance ang inilaan sa mga barangay na lubhang nasa lanta kaysa sa mga lugar na bahagya lamang ang pinsala. Equity. Tumaas ang produksyon ng lokal na pagkain, dumami ang mga negosyo, at lumawak ang serbisyong pangtransportasyon kumpara sa nakaraang taon. Growth. Gumamit ang isang kooperatiba ng makinaryang nakapagpapabilis sa proseso ng ani habang nababawasan ang nasisirang produkto at pag-aaksaya. Efficiency. Alokasyon, unlock. Hulaan ang keyword. Basahin ang bawat paglalarawan, tukuyin ang konsepto, paraan o pamantayan ng alokasyon na inilalarawan. Pamantayang tumutukoy sa pagkamit ng pinakamalaking pakinabang mula sa limitadong yaman habang pinabababa ang hindi kinakailangang gastos, oras at pag-aaksaya. Efficiency. Paraan ng pamamahagi kung saan ang unang dumating, pumila o nakapagparehistro ang unang makikinabang. Paunahan o first come, first serve. Kalagayang napapanatili ang maayos at hindi labis na pabago-bagong presyo, produksyon, trabaho, supply at tiwala sa ekonomiya. Stability. Paraan ng alokasyon na nakabatay sa husay, kaalaman, kakayahan, kwalifikasyon o produktibidad. Kompetisyon. Proseso ng pagpapasya kung paano gagamitin at ilalaan ang limitadong pinagkukunang yaman upang higit na matugunan ang mga pangangailangan. Alokasyon. Pamantayang nagbibigay ng makatarungan at angkop na bahagi batay sa pangangailangan at kalagayan. Equity. Mekanismo ng pamamahagi sa pamilihan kung saan ang produkto o serbisyo ay napupunta sa mga mamimiling handa at may kakayahang magbayad sa itinakdang halaga. Presyo. Kalagayan kung saan ang mga taong handa, may kakayahan at aktibong naghahanap ng trabaho ay may sapat na oportunidad na makapagtrabaho at magamit ng produktibo ang kanilang kakayahan. Full employment. Pamamaraang nagtatakda ng limitadong dami o oras ng paggamit
upang mapahaba ang supply at mas maraming tao ang makinabang. Pagrarasyon. Pamantayang tumutukoy sa pagtaas ng kakayahan ng ekonomiya na lumikha ng mas maraming produkto at serbisyo sa paglipas ng panahon. Growth. Alokasyon express. Wastong alokasyon sa paaralan o pamayanan. Pumili ng isang limitadong yaman sa paaralan o pamayanan. Isagawa ang nakatalagang gawain at ibahagi ang sagot sa klase. Aloka sketch, aloka linya, aloka sagot, at aloka freeze. Rubrik sa pagmamarka. Limited ang yaman? Wise ba ang desisyon? Basahin ang bawat sitwasyon. Piliin ang pinakamakatarungang desisyon at ipaliwanag ito sa isang pangungusap. Data o decoration. Limitado ang budget ng pamilya. Kailangang pumili sa pagitan ng dagdag na mobile data para sa school requirements at bagong dekorasyon para sa selebrasyon. Ano ang dapat unahin at bakit? 20 tablet, 40 mag-aaral. May 20 tablet lamang para sa 40 mag-aaral. Ang ilan ay may sariling gadget habang ang iba ay walang magagamit kahit sa bahay. Paano dapat ilaan ang mga tablet upang maging makatarungan? Tubig. Gamitin, huwag sayangin. Mahina ang supply ng tubig sa pamayanan. Ngunit may ilang kabahayan na gumagamit pa rin ng labis para sa hindi agarang pangangailangan. Ano ang dapat gawin upang maging responsable ang paggamit ng limitadong supply? Kapag hindi pantay ang pangangailangan ng mga tao, paano magiging makatarungan ang alokasyon ng limitadong yaman? AloConnect, mapa ng matalinong pamamahagi. Bumuo ng concept map na nagpapakita ng ugnayan ng alokasyon, mga paraan ng alokasyon at mga pamantayan sa pagsasagawa nito. Ang proseso ng pagpapasya kung paano gagamitin at ilalaan ang limitadong pinagkukunang yaman ay tinatawag na alokasyon. Ang 4 na paraan ng alokasyon ay paunahan o first come first serve, pagrarasyon, kompetisyon, at presyo. Ang mga pamantayan sa pagsasagawa ng alokasyon, equity, efficiency, full employment, growth, at stability. Alokritik, mapanuring pagsusulit ng isipan. Basahin at suriin ang bawat sitwasyon. Piliin ang letra ng tamang sagot. May 120 relief packs para sa 200 pamilya. Batay sa assessment, 40 pamilya ang nawalan ng bahay, 60 pamilya ang bahagyang nasalanta, at 100 pamilya ang hindi nawalan ng tirahan ngunit nawalan ng kita. Aling paraan ng alokasyon ang higit na naayon sa pamantayan ng equity? Pagrarasyong inuuna ang higit na nasalanta. Tumaas ng malaki ang presyo ng isang pangunahing gamot dahil limitado ang supply nito. May sapat pang gamot sa ilang butika, ngunit hindi ito kayang bilhin ng maraming pamilyang may mababang kita. Ano ang pinakamalinaw na limitasyon ng presyo bilang paraan ng alokasyon sa sitwasyong ito? Maaapektuhan ang access ng mahihirap. May 20 tablet para sa 40 mag-aaral. Layunin ng paaralan na mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makagawa ng digital activity sa loob ng 2 araw. Aling sistema ng alokasyon ang pinakamainam upang matugunan ang layuning ito? Salitang paggamit ayon sa schedule. May 10 milyon ang isang bayan. Madalas ang pagbaha sa 40% ng mga barangay at kulang din ang serbisyong medikal. Kailangang pumili ng proyektong bibigyan ng prioridad sa budget. Aling proyekto ang may pinakamalaking posibilidad na makatugon sa equity at efficiency? Evacuation center at health clinic. Growth at stability.
Batay sa pagbabago ng dalawang indicator mula 2024 hanggang 2026, aling konklusyon ang pinakamahusay na sinusuportahan ng datos? May growth, ngunit humihina ang price stability. Hindi nasusukat ang mahusay na alokasyon sa dami ng naipamahagi, kundi sa lawak ng buhay na napabuti.